Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. May mga sasagutin lang akong mga tanong na may PM ng PM sa akin na sasagutin ko ng naayon sa aking alam. Ha? Kung ano yung sasagot ko dito. Pero panoorin muna natin. Tawa ako ng tawa dito eh. Matalino ka. Ba't naman ako magpapabata sa mga nasa posisyon? Ano sila? Kupal ako? Ano ako? Kupal sila? Ano sila? Kupal ako? Tululaway tuloy ako. Tululaway tuloy ako. Diyos ko naman. Pero ano, I do admit no, sometimes nagaganyan din ako, lalo na pag nag-orient ako sa customer service. Di ba? Yan ang mahirap pag live eh. Di ba? Ba't naman ako magpapabata sa mga nasa posisyon? Ano sila? Kupal ako? Ano ako? Kupal sila? Ano sila? Kupal ako? Tululaway tuloy ako. Move on na tayo. Yung sa unang tanong, no? Unang tanong. Nag-vlog daw si Boss Mike Cervera, kilala nyo. Ang dami nag-PPM sa akin, bakit takot daw si FLM kay Boss Mike Cervera? Bakit daw takot? So, ang nakikita kong sagot kasi, way back 2020, ito yun ano, yung nasa UTW pa kami. Meron mga hawak si Boss Mike na kumpletong documents niyan. Ito yung, I think ito yata yung pinag-aawayan ni Pastor Jam at ni FLM sa isang recording. Hanapin nyo na lang ano, yung recording na, wait, nasa akin pa yata yung recording. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Or pag hindi, hahanapin ko yung ano ha. Parang yung pinapagalitan niya si Pastor Jam na may regarding sa mga papel. Something like that, ano yung document. Tapos tinatanggi ni Pastor Jam na hindi siya yung nagbigay. Yun ang pagkakaalam ko dito ha. Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Matagal na rin kasi ito eh. Ito, may video si Boss Mike 5 years ago. August 9, 2020. Ayan o. 5 years ago. August 9, 2020. Yan. Dito kasi, dito, panoorin nyo, no? Yan kasi madalas na bintang sa amin noon. Wala ka namang ebidensya laban kay FLM, 'di ba? Yan ang sinasabi. Every time na ano, oo nga naman ano. Syempre, ang hindi ko lang maintindihan kapag kami nagsasalita dati noon, kailangan may ebidensya. Na nakakapagtaka pero yung idol nila pag nagsalita kahit walang ebidensya okay lang. No? Tapos ito. Yung mga nagsasabi na walang ebidensya, walang ganito, walang ganyan. O eto, dagdag pa, bukod sa mga pinapakita namin. O eto pa, sandamukal, sandamakmak, at isang katerbang ebidensya yung nandito sa harapan ko. Ito yon, yung mga documents na yun. Meron pa nga akong alam dyan eh. May nakita ako dyan na panakot niya sa isang mayor yata. Correct me if I'm wrong ano. Ito, wag nyo sabihin na accurate ito sinasabi kasi sa memory ko lang ire-recall eh. Meron parang akong nakita na document niya na panakot niya sa isang mayor yata yun o politician na di umano'y report daw ng NBI. Na Diyos ko naman kung makikita mo yung report, yung halata mong photoshop yung logo ng NBI tapos may voice analysis pa kunyari na may ganun-ganun paano nagmamatch daw. Something like that, no? Hindi ko na rin talaga, matagal na ito eh. Now, ang tanong, asan daw yung ano nito? Kasi nakalagay dito sa video na to, abangan, di ba? 5 years ago na yan, hindi na ilabas yung mga documents na yan sa publiko kasi yan ay naipasa sa NBI.
sa pagkakaalam ko. Panahon ni Sir Vic Lorenzo yun eh. Now, yung mga nangyari dyan, kasi most of these documents sa pagkakaalam ko, puro pagkakaalam ko ha, kasi sa akin kayo nagtatanong eh. Hindi ko naman kasi 100% alam to, pero aware ako na may ganito nun dati. Yung mga documents na yan. Si Shem ni Anyol yata, boy pa ba channel ni Shem ni Anyol? Shem ni Anyol. Wala na yung channel ni ano. Yung, eto, Shem ni Anyol. Kaya lang bago na itong channel ni ano eh. Ni Shem ni Anyol eh. Si Shem ni Anyol may video niyan eh. Yung talagang iniisa-isa niya yung mga ano, yung mga ito yan no, si Sir Shem ni Anyol. Nasaan na kaya to? UTW din to eh. Iniisa-isa niya yung documents na yan eh, dati. Hindi ko na rin matandaan yan, pero marami yan na ano, pati nga yata plaka, ano eh. Merong kopya si Boss Mike ng plaka na Marcos. Basta lahat yan. Isang computer pa nga yata yan eh. Kaya sa tingin ko, yung mga nagtatanong sa akin na bakit daw di umano takot si FLM kay Boss Mike Cervera, I think yan na yung dahilan. Diba? Yan na yung dahilan. Anyway, bakit nga naman hindi tinuloy? Alam ko pinasa yan eh. Hindi ko lang talaga alam kung anong nangyari do sa NBI kasi may ano pa eh, may mga kaso yan si FLM na ano, mahirap i-discuss dito kasi hindi naman ako lawyer eh. Na-involve yung mga yan. Yung pinakita. No? Kung ano nangyari, bakit hindi nakatulong or ano, hindi ko alam. Kasi nung start na makulong si FLM kasi, di ba nahuli siya, tapos nakulong siya, medyo naghiwa-hiwalay na rin kami eh. That time eh. Sorry ko limited lang yung pagkakalam, tinanong nyo kasi ako eh, kaya ang sagot ko, base lang sa nare-recall ko. O, next naman, may argument. Yung iPhone ba ni FLM daw ay fake o hindi, yung binigay kay Casper. Now, ito yung mga argumento eh. Kahit ako yun din ang argument. Tingnan natin ha. Ito yung cellphone ni Casper. Kasi hindi naman natin may inspection yung cellphone eh. Hindi naman natin may inspection yung cellphone kasi hindi naman natin nahawakan. 'Di ba? Sa video lang natin titingnan kung fake o hindi. Binili ko sa kanya. Hindi pa marunong mag-setup yun eh. Oh, yan. Ayan. Oh. Yan ang cellphone niya. Bukas agad yung cellphone. Well, pwede namang halimbawa kanina, binuksan niya yan, tapos binalik na lang uli yung cover ng screen. Pwede. Diba? So, hindi pa sapat. Now, ang sinasabi na iba, bakit daw Chinese yung Ayan. Chinese daw itong nakasulat. Kasi pag nagbo-boot yung nagbo-boot yung iPhone, yung first time mo siyang bubuksan, yan yung hello animation eh, yung ito yan pag binuksan mo, iba-ibang language yan eh. Ayan Dobar, hello, ito English hello eh. Hello, tapos yan, yung kung ano-anong karakter yan, ano man yung karakter na yan, Ganyan kasi yan pag first time mong binuksan yung yung iPhone. Now, ang sasabihin ng iba, legit yan kasi ganyan talaga ang iPhone. Weak argument pa rin. Kahit yung mga fake na iPhone, may ganyang animation pa rin. Tama ha? Hanap tayo ng dito. Fake iPhone. Fake iPhone 17 versus original. Ito Saan ba yung magbo-boot yung iPhone? Same din sila ng ng boot eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na siya.
na ang sasabihin mo ay legit siya kasi yung intro niya ay ganon, yung pag-boot. Pag binuksan mo yan, wait lang ha. Ito yata yun, no? By the Apple logo, so there's nothing we can actually do there. It's much more lighter on the fake one compared to the original. So it may look a little Ay, bit hindi na different. pinakita eh. Pero ano yan, dito yata sa history ko, tingnan ko lang ha. Natingnan ko kanina yan eh, kung paano mag-boot yung... Wait lang ha. Sorry ha, medyo na ano ko eh. Kasi ang sinasabi ng iba, ay to. Ganyan talaga ang totoong iPhone. Ganon yung umpisa. Pero kung makikita nyo, men, pati yung intro na yon kinopya din ng fake yon. Ito, oh. Pag nagbo-boot siya. This one, you cannot see the backlight at all. It's not super noticeable. Brand new iPhone booted up right there. Looks beautiful. Holy crap. Ganon They din totally to. copy the login screen. As you can see though, Yung look at fake, that ganon chin. din. May animation We got a din na ganon. So, weak argument kung sasabihin nyo, hindi, ganyan talagang totoong iPhone, may intro na ganon. Kasi yung fake, may ganon din. However, dito sa napansin ko, no, di ba, ano ba to? Chinese character ba to? Ang napansin ko dito, sa iPhone FLM, Hindi pa nasiset up. ang tagal niya, hindi, yung animation niya, hindi siya Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Di ba? Hindi pa rin klaro kasi parang hindi nagbabago yung language nung ano niya eh. Yan na tamo. Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Ano ba yan? Ito yung una, di ba? Nagbabago ba? Hindi pa nasiset Ano eh, parang hindi siya nagbabago eh. O whatever, ano. Pero, tandaan nyo, no? Ito na lang ang pinaka-red flag sa lahat. Si FLM ang nagsasabi na iPhone yan. That alone siguro, dapat makaka-create ka na ng isipin na ito ay hindi totoo eh. Diba? Sa credibility pa lang ni FLM, wala na tayo sa technicalities, no? Diba? I mean, kung technicalities ang ilalaban mo kasi, hindi eh. Si FLM, magkano yung 80,000? Mapapagastos mo ba ng 80,000 yan? 50,000 nga dun sa, hindi mabayaran eh. Well, kung hindi sa malamang dahilan, nakabili siya ng ganyan, di pahiya ako nun. Pero kung ako ay, magiging confident sa sinasabi ko, nasa 90% fake yan. Diba? Kasi ito na lang eh. Diba nag-shopping daw sila, sinasabi niya. Bakit yung pag-shopping na yun, hindi niya i-video? Kung saan nila binili. Diba? Kung sa Green Hills man nila binili yon. Kasi ako hindi ko nako-questionin na bakit walang paper bag ng Power Mac o isa pa yon. Malay mo, sa Green Hills naman kasi may mga legit doon na hindi naman nagpe-paper bag ng Power Mac eh. Pero kung totoo man yung bibilhin na yon, dapat sa pa lang, sa bilihan pa lang, vini-video na nila. Diba? Kaduda-duda yon kung sa FLM hindi nag-video eh. Kasi nung binili niya yung Porsche Cayenne niya, di ba binidyo nila yon? Ito lang yung hindi. Anyway, no? Nasa sa inyo pa rin yung kung iisipin yung totoo, yung cellphone. Next. Ito naman. Sabi niya ganon, hindi siya tumitigil, ASEC chief ng LTO, nagkakalat ng fake news na pahiya kay FLM daw. Sa kanila, baruin mo, show cause order, suspendido lisensya ko December 4. Instantly suspendido. Nung hapon, kinall out ko. Bakit yung ganitong mali, hindi nyo nakikita? Aba, kinabukasan, hindi na ako pinasagot. Revoke na agad. Ganyang kakupal, ito si Marcos Lacanilaw. Yung kinabukasan daw, hindi daw pinasagot. Well,
nakausap ko si Attorney Sabi, as per Attorney Sabi, di umano daw nabigyan ka naman ng sapat na time. Kasi yun din naman ang inisip ko eh. Napaka-short naman yun na ngayon lang in-announce. Tapos kinahaponan, pinapapunta ka na agad. Di ba? Parang rush nga naman yun. Pero ang sabi, napadalhan ka daw pala ng notice ahead of time. Now, ang dahilan kung bakit hindi mo lang siguro natanggap, number 1, iba yung address mo doon sa lisensya mo eh. Yun kasi mahirap eh. Iba yung address mo sa lisensya mo. Or, alam na yung known address mo, ang problema, hindi mo binabasa. Or hindi mo, yung katulad doon sa, di ba may issue na iniiwasan mo din yung subpoena mo, di umano. Di ba? Yun ang mga nagiging dahilan kasi. Pero, sabihin na natin, na may mga sirkumstansya nga naman na gano'n. Siyempre, lumipat ka ng bahay. Bagamat, magiging fair naman ako sa'yo. Pero nung time na, na pinagsabihan ka ng LTO na umattend ka, na-inform ka na nung umaga eh. Na-inform ka na ng umaga. 'Di ba? Na-inform ka na ng umaga, nasabi na ng mga tao sa'yo, wala kang ginawa. Hindi ka pumunta. Yun kasi ang problema dun, sir. 'Di ba? Hindi, sabi mo, hindi, wala kasi ako abogado nun, hindi naman biglaan na. Di sana pumunta ka doon na kasi ura-urada po kasi ito. Kaya wala akong naihandang statement. However, humihingi ako ng palugit para masagot ko po yan. Kahit ganun man lang. Ay, ang problema kasi ito. Pag pumunta ka doon, dadalhin mo yung expedition mo doon, di ba? On the spot, may inspection yon, mahahanapan ka ng rehistro. May impound yung expedition mo. Di ba? Tapos yung lisensya mo, on the spot na makukuha na. Kasi nga suspended ng ng 90 days eh. 'Di ba? May mga paraan naman kasi 'yon. 'Di ba? Hindi dahil na ikaw ay nagmura or Tsaka kung halimbawa ikaw ay ikaw ay ni-revoke ang lisensya dahil dyan sa rant mo online, kasi nagra-rant ka online hindi ko rin naman masisi din na LTO. Dahil ang daldal mo kasi, sir. Di ba? Wala sa wala sa attitude mo yung yung magpakumbaba Kasi sa totoo lang, yung mga violations mo doon, pera lang katapat nun Multa lang, hindi ka naman makukulong doon. Makukulong ka ba doon? Doon sa hindi pagsuot ng seatbelt. Ewan ko, may nakukulong ba doon? Sorry hindi ako aware. Di ba? Hindi ka ba makukulong ka ba noon? Hindi sa pag ng seatbelt. Tapos yung pang violation mo doon, yung paggamit ng cellphone. Mga multa lang yun Nakakabili ka nga ng iPhone ni Casper kung totoo man yun Tapos yan, hindi mo mababayaran, di ba? Masyadong mababaw yung dahilan na sinasabi mo dito. Bukod sa kupal na chismoso, biruin mo, assistant chief, ASEC ng LTO, assistant chief ng LTO. Chismoso, pinagkalat peke daw yung plaka ko. Hindi, fake naman talaga kasi yun ay improvise yata yun, di ba? Aminado ka. May isang video ka na umaamin na na syempre kamo nawala yung plaka mo. Mag-improvise tapos ang tagal pa kamong dumating ng plaka. Na-verify ni Food Genius pala, available na yung plaka mo, hindi pa naasikaso. Asan ba yung video mo na yun? So ito yung explanation na nun. Yung sasakyan ko. Yung plaka ko, wala pa Hindi. Di ba? Bakit? Ang tagal na, boss. Hindi. Yung lamang sa akin, 2023, nasa loob pa lang ako ng kulungan, nung tinanggalan ko ng isang gulong, binasag yung salamin, tinanggal yung plaka, ninakaw isang gulong. Di syempre, anong gagawin mo? Hihingi ka ng plaka.
Doon ka magpaliwanag sa LTO. 2026 na. 3 taon na. Wala tayong plaka. E di syempre, paglalagay ho kami ng temporary plate. Yung rant mo. Gaano ka kachismoso? Ba't di mo masagot ngayon yung hamon ko? Ando yung sasakyan, magdala ka investigador. Pag peke plaka, magpapakulong ako. Paano nga pag hindi peke? Paano kung peke nga? Peke nga daw ano ba? Kasi nga yung nakita ng LTO, hindi mo kiniklaim yung totoong plaka mo. Tapos sasabihin mo magpapakulong ka. Ano ba, men? So meaning, yung mga nakaka-capture na road rage, di ba? Dapat actually nyo munang hulihin. Huwag na nating ibase dun sa video na nakuha. Ganun ba yung ibig nyo sabihin, men? Kasi nakakabobo yung dahilan na yun eh. Malinaw naman kasi na violation yung ginagawa niya. Hindi ko nagigets bakit kailangan actual pang hulihin yon. Mas maganda daw actual huli. Diba? Tsatsambahan mo pa ba yan? Na para naman tayong tanga eh. Diba? Nilaglag niya na nga yung sarili niya doon sa video eh. Tapos, ewan ko. Hindi naman siguro bobo yung mga taga-LTO na para i-showcase yan na kailangan actual pa siya mahuli. Actually, hindi pa naman yata huli yun eh. Kaya nga pinapa-explain siya doon, di ba? Nga mo, peke ang plaka ko. Bakit di mo masagot ngayon ang hamon ko? Patunayan mong peke ang plaka ko. Paano kapag hindi peke? Ano gagawin ko? Dagdag sa kaso mo yan. Di ba? Dagdag sa kaso mo. Bakit? Siyempre, sinabi mo, peke plaka ko eh. Biruin mo, yung ahensya mo, ginagamit mo sa kabulukan mo. Okay na yung aminado ko, hindi ako nakapag-seatbelt. Unang-una, hindi nyo naman ako nahuli. Kinall out lang, in-screenshot lang ng netizen. Kaya hindi ko dinidelete yung aking video. Kasi paninindigan ko yan. Sabi ni Scarface, black ball tawag dyan, boss, parang kay Kanye West. Wait lang. Di ba may kayo nila Jedera ngayon, sir? May parang abang mamayang gabi pa yun, Kasi medyo maaga-aga pa eh. Yung pangwawalang niya mo sa akin, pagkakalat mo ng fake news, mababawi mo pa ba? December 4, naglabas kayo ng show cause order, suspendido lisensya ko dahil wala akong seatbelt. Nung hapon ko lang nakita, sa internet pa. Hindi pa ako sigurado kasi wala ka nilagay na pangalan. Kinall out ko yung kamalian ng LTO nung hapon. Kinabukasan, nirevoke mo agad yung lisensya ko. Inulit. Kasi naman, sir, yung sinasabi mo na na naka-blurred yung mo, pati mainstream media, alam na ikaw eh. Buong mundo alam na ikaw eh. Tapos sabihin mo pa na hindi ikaw. Ano ba? Pati yung mga circumstansya nga eh. Mo uli na peke yung plaka ko. Di ba? Ngayon hinahamon kita. Patunayan mo yung sinasabi mo. Paano nga pagka hindi peke? Ano gagawin ko sa iyo? Mababawi. Ito yun Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan Hoy Norman, ang certificate of availability ng plaka ng sasakyan mong ZHA 645, ito sa post ni Fujinius to, ay matagal ng handa pero hindi mo pa rin kinukuha. Yun. 'Di ba? Sa halip, gamit mo ang commemorative plate markers at iba pang artificial unauthorized plates. Ayon sa Land Transportation and Traffic Code at regulasyon ng LTO, ang official government issued plate ay obligatory kapag available na. Your plate is produced for pick-up. Go to the office provided below. Gawa na yung plaka, hindi mo pinipick up. Kasi nga 'di ba ang sabi mo diyan, parang nabasag yata yung yung kotse mo during nakakulong, tapos nanakaw daw yung pati daw yung plaka nanakaw. Kaya improvise yung ginawa nyo, di ba? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.